Ang psychology ng mga taong hindi nagpo-post sa social media. May mga taong tahimik sa social media, walang story, walang update, walang patunay na buhay sila. Pero kung tutuusin, sila pa ang pinakabuhay. Sa psychology, ang hindi pagpo-post ay hindi kawalan ng boses. Madalas, ito ay isang anyo ng pagpili. Una, maraming taong hindi nagpo-post dahil hindi nila kailangan ng validation. Hindi nila kailangan may mag-like para maramdaman na sapat sila. Sanay silang i-validate ang sarili nila sa katahimikan, sa personal na growth at sa totoong buhay. Pangalawa, ang iba ay dumadaan sa sobrang daming disappointment. May mga panahong nagbabahagi sila pero hindi sila naiintindihan. Hindi sila pinaniniwalaan o mas masakit, ginamit laban sa kanila ang pagiging totoo. Kaya natuto silang manahimik. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional self-protection. Kapag masyado ka nasaktan, ang utak mo ay natututong maging pribado. Pangatlo, maraming hindi nagpo-post dahil deep thinker sila. Mas gusto nilang obserbahan ang mundo kaysa ipakita ang sarili nila rito. Mas mahalaga sa kanila ang mga tahimik na sandali kaysa sa maingay na papuri. Hindi sila anti-social, hindi rin sila cold. Mas mapili lang sila kung kanino sila nagiging totoo. Pang-apat, may mga taong tahimik online dahil masyado na silang pagod. Pagod magpaliwanag, pagod magpakita ng okay lang ako kahit hindi naman talaga. Sa halip na mag-post, pinipili nilang mag-heal. At panghuli, ang mga taong hindi nagpo-post ay kadalasang may buong buhay sa labas ng screen. May mga kwentong hindi kailangang ipakita, may mga tagumpay na hindi kailangang i-announce, at may kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa attention. Kaya kung may kilala kang tahimik sa social media o kung ikaw ayon, tandaan mo ito, hindi lahat ng hindi nakikita ay wala. Minsan, ang pinakatahimik ang siyang pinakabuo. At may isa pang mahalagang dahilan kung bakit ang ilang tao ay hindi nagpo-post sa social media. Natutunan na nila ang halaga ng privacy. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na selective self-disclosure. Ibig sabihin, habang tumatanda ang tao, mas pinipili niya kung alin ang binabahagi at kanino lamang ito dapat malaman. Hindi lahat ng saya ay kailangang i-post, hindi lahat ng lungkot ay kailangang ipaliwanag, at hindi lahat ng laban ay kailangang ipaalam sa mundo. Ang iba ay tahimik dahil may mga bagay silang pinagdadaanan na masyadong personal, mga sugat na hindi kayang i-caption, mga luha na hindi kayang gawing story. At hindi ibig sabihin nito na mahina sila. Sa katunayan, madalas sila pa ang pinakamatatag. May mga taong hindi nagpo-post dahil nakita na nila kung gaano kabilis magbago ang opinyon ng tao online. Isang maling salita, isang maling timing, at bigla kang huhusgahan ng mga taong hindi ka naman talaga kilala. Kaya pinili nilang protektahan ang sarili nila. Sa psychology, ito ang boundary setting. Ang kakayahang magsabi ng hindi lahat ng parte ng buhay ko ay para sa lahat. Mayroon ding mga taong tahimik online dahil masyado silang aware. Aware sa inggit, aware sa comparison, aware sa kung paano naapektuhan ng social media ang mental health. Alam nila na ang utak ng tao ay madaling maapektuhan ng paulit-ulit na exposure sa highlight reels ng iba. Kaya para sa kapayapaan ng isip, pinili nilang umatras. Hindi sila nawawala, pinipili lang nilang manatili sa totoo. At minsan, ang hindi pagpo-post ay tanda na rin ng emotional maturity. Hindi na nila kailangan patunayan ang nararamdaman nila sa publiko. Hindi na nila kailangan ipaglaban ang kwento nila sa comment section. Mas pinipili nilang ipaglaban ang sarili nila sa totoong buhay. Sa likod ng katahimikan nila online, may mga taong minahal nila ng totoo, may mga laban na tahimik nilang napanalunan, may mga gabing mag-isa silang bumangon, at wala ni isa roon ang na-post. Kaya sa susunod na makita mo ang isang profile na tahimik, walang update, walang kwento, huwag mo isipin na wala silang pinagdadaanan. Madalas, sila ang may pinakamalalim na kwento. At kung ikaw ang taong ito, ang taong mas pinipili ang katahimikan kaysa sa ingay, hindi ka late, hindi ka kulang, hindi ka invisible, pinili mo lang ang kapayapaan. May isa pang aspeto ng psychology na bihirang mapansin. Ang mga taong hindi nagpo-post ay madalas may mataas na internal world. Malalim silang mag-isip, malakas ang inner dialogue nila, at mas aktibo ang emosyon nila sa loob kaysa sa labas. Sa halip na itype ang nararamdaman, mas pinipili nilang damhin ito ng buo. Sa neuroscience, may connection ito sa mga taong mas gumagamit ng introspective thinking. Mga taong mas piniproseso muna ang emosyon bago ito ilabas. Hindi sila impulsive, hindi sila reactive, tahimik sila pero hindi manhid. At minsan, ang katahimikan nila ay galing sa pagkawala ng gana sa pagpapaliwanag. Dahil napagtanto nila na kahit anong sabihin mo online, may mga taong hindi pa rin makikinig. May mga taong huhusga base sa isang post, isang larawan, isang caption kahit hindi nila alam ang buong kwento. Kaya
pinili nilang tumigil, hindi dahil sumuko sila kundi dahil napagod silang magpaliwanag sa maling audience. May mga taong hindi nagpo-post dahil masyado na silang marami na pagdaanan. Kapag dumaan ka sa matinding sakit, may bahagi ng pagkatao mo na nagiging tahimik. Hindi lahat ng trauma ay sumisigaw. Ang iba ay natututong manahimik para mabuhay. Sa psychology, ito ay survival response. Kapag ang mundo ay naging masyadong maingay, ang utak ay naghahanap ng katahimikan bilang kanlungan. At para sa kanila, ang hindi pagpo-post ay hindi pagtakas, ito ay paghinga. Mayroon ding mga taong hindi nagpo-post dahil ayaw nilang gawing performance ang buhay nila. Ayaw nilang gawing content ang sakit, ayaw nilang gawing caption ng saya. Para sa kanila, may mga sandaling sagrado. Hindi dapat ginagawang public ang yakap ng isang mahal sa buhay, ang tahimik na tagumpay, ang gabing umiiyak ka pero kinabukasan, bumangon ka ulit. Hindi yun para sa likes, para yun sa sarili. At minsan, ang katahimikan online ay tanda ng malakas na boundaries. Alam nila kung saan nagtatapos ang mundo at kung saan nagsisimula ang sarili nila. Hindi nila hinahayaan ng opinyon ng iba ang magdikta ng halaga nila. Mas pinipili nilang maging totoo kaysa maging visible. Kaya kung ikaw ang taong bihirang mag-post, kung minsan iniisip mo kung nahuhuli ka ba o kung may mali ba sa'yo, wala. Ang totoo, marami sa mga taong pinaka-aware, pinaka-mature, at pinakabuo ay hindi maingay online. Tahimik lang silang nabubuhay, tahimik lang silang nagmamahal, tahimik lang silang lumalaban. At hindi lahat ng mahalaga ay kailangang makita ng mundo. May mga taong hindi nagpo-post dahil natuto silang mamuhay ng hindi nakatingin sa mata ng iba. Hindi sila lumaki na kailangan ng audience. Natuto silang huminga kahit walang nanonood. Sa psychology, ang ganitong mga tao ay may internal locus of control. Ibig sabihin, ang pakiramdam nila ng halaga ay hindi nakabase sa reaksyon ng iba, kundi sa sarili nilang prinsipyo, konsensya, at personal na pamantayan. Kapag masaya sila, alam nila. Kapag malungkot sila, hindi nila kailangan ipaliwanag. At kapag may pinagdadaanan sila, hindi nila hinahanap ang simpatya ng mga taong hindi naman kasama sa laban. May mga taong hindi nagpo-post dahil takot silang ma-misinterpret, dahil alam nila kung gaano kababaw minsan ang mga pag-unawa sa online. Isang litrato pero walang konteksto, isang caption pero walang tono. At kapag nasanay kang ma-misunderstood sa buhay, mas pipiliin mo na lang ang katahimikan kaysa ang paulit-ulit na depensa sa sarili mo. Ang iba naman ay tahimik dahil masyado na silang sensitibo sa emosyon ng iba. Empath sila. Ramdam nila ang bigat ng inggit, ang pressure ng comparison, at ang tahimik na kompetisyon sa feeds. Kaya para maprotektahan ang sarili nila, umatras sila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil marunong silang mag-alaga ng emosyon. May mga tao hindi nagpo-post dahil ayaw na nilang mabuhay sa nakaraan. Ayaw na nilang balik-balikan ng mga bagay na tapos na. Para sa kanila, ang pag-post ay minsan parang pang-angkla sa isang bersyon ng sarili na matagal nang nagbago. Mas pinipili nilang mag-move forward kahit walang patunay sa timeline. At may mga taong tahimik online dahil masyado silang maraming pangarap na tahimik na binubuo. Hindi nila ito ina-announce, hindi nila minamadali. Pinapalaki nila ito sa dilim. Dahil alam nila, hindi lahat ng plano ay dapat ipinapakita habang hinuhubog. May paniniwala sa psychology na ang ilang goals, kapag masyadong maagang ibinahagi, ay nawawalan ng lakas. Kaya pinipili nilang manahimik hanggang maging totoo. At sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang hindi pagpo-post ay hindi kawalan ng koneksyon. Ito ay ibang uri ng koneksyon, mas tahimik, mas malalim, mas totoo. Kaya kung isa ka sa mga taong ito, ang taong bihirang makita sa feed, pero malalim ang nararamdaman, hindi ka nawawala sa mundo. Hindi ka nahuhuli sa buhay. Tahimik ka lang at buo. At bago matapos ang video na ito, hayaan mo sabihin ko ito ng malinaw. Hindi lahat ng taong tahimik sa social media ay malungkot. Hindi rin sila nawawala at lalong hindi sila kulang. Ang iba ay piniling mamuhay ng hindi kinukwento ang likes, hindi hinahabol ang validation at hindi pinapaliwanag ang bawat galaw. Pinili nila ang kapayapaan kaysa sa ingay, ang totoo kaysa sa pansin. Kung isa ka sa mga taong bihirang mag-post, huwag mong maliitin ang sarili mo. May mga laban kang tahimik na napanalunan. May mga sugat kang mag-isa mong hinilo. At may buhay kang buo kahit hindi ito nakikita ng mundo. At kung ikaw naman ay sanay mag-post, hayaan mong maunawaan mo ang mga tahimik. Hindi lahat ng tao ay gustong makita. Ang iba gusto lang mabuhay. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. At minsan, ang pinakatotoong buhay ay nangyayari kapag walang nanonood.
Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, manatili ka, may mga kwento pa tayong tahimik na bubuksan.